Hello everyone! Welcome po sa aking channel. Kumusta po ang bawat isa? Naway kayo ay nasa mabuting kalagayan. Sa video na to ay aking ibabahagi kung bakit kinakailangan na mamatay muna ang isang tao or bagay bago sumibol ang panibagong buhay. Ang aking tekstong ginamit ay makikita sa 1:11 verses 38 to 44, ang pagkabuhay ni Jesus kay Lazaro. Sisibol pa kaya muli ang panibagong buhay kapag ito ay nakarating na or naranasan na ang kamatayan tulad ng nangyari kay Lazaro? Kapag pinag-uusapan ang kamatayan ay marami ang natatakot dito. Ayaw nila itong pag-usapan dahil alam naman natin na ang kamatayan ay sumisimbolo ng pagwawakas, pagkawala ng pag-asa, pagtatapos ng buhay. Ito yung finish line or hangganan ng lahat. Ngunit ang Panginoong Hesus na nakaranas mismo ng kamatayan ay siya nitong winasag at pinagtagumpayan upang magkaroon tayo ng bagong buhay na kapiling siya. Kaya sa ating mga mananampalataya, mga tagasunod ng Panginoong Hesukristo, ang kamatayan ay hindi hangganan or hindi katapusan, kundi ito'y panimula lamang ng buhay na walang hanggan na kasama ang Diyos. Ito'y paglilipat lamang mula sa temporal tungo sa eternal. Kaya pag may mga pumapanaw na mahal natin sa buhay o mga kakilala, mga kaibigan o kamag-anak ay magkahalong pagluluksa at kagalakan ang nating nadarama. Pagluluksa dahil alam natin na hindi na natin siya makikita, hindi natin siya makakasama. Ngunit mayroong kagalakan dahil alam natin kung saan siya tutungo. Siya ay papunta na o naroon na sa piling ng Diyos. Kailangang maganap ang kamatayan kay Lazaro upang maipakita ng Diyos ang kanyang kapangyarihan at kaluwalhatian sa mga taong naroon. Sa 1:11 verse 38 to 44, muling nabagbag ang kalooban ni Jesus pagdating sa libingan. Ang pinaglibingan kay Lazaro ay isang yungib na natatakpan ng malaking bato. Alisin ninyo ang bato, utos ni Jesus. Ngunit si Martha, na kapatid ng namatay, ay sumagot, Panginoon, nangangamoy na po siya ngayon. 4 na araw na siyang patay. Sinabi ni Jesus, hindi ba't sinabi ko sa iyo na kung sasampalataya ka ay makikita mo ang kaluwalhatian ng Diyos? Kaya't inalis nila ang bato. Tumingala si Jesus sa langit at sinabi, Ama, nagpapasalamat ako sa iyo sapagkat dininig mo ako. At alam kong lagi mo akong dinirinig. Ngunit sinasabi ko ito dahil sa mga taong naririto upang maniwala silang ikaw ang nagsugo sa akin. Pagkasabi nito ay sumigaw siya, Lazaro, lumabas ka! Lumabas nga si Lazaro na nababalot ng telang panlibing ang mga kamay at paa. May nakabalot ding tela sa mukha niya. Inuutos ni Jesus sa kanila, kalagan niyo siya at nang makalakad siya. Sa kwentong aking binasa, may 4 na puntos akong ibabahagi. Ang una, delay is not God's denial. Ang pagkaantala ay hindi pagtanggi ng Diyos. 1:11 verse 21, sinabi ni Martha, Panginoon, kung narito po kayo, hindi sana namatay ang kapatid ko. So parang sinasabi ni Martha dito na, Lord, kung inagahan mo lang, kung dumating ka sa tamang oras ay buhay pa sana ang kapatid ko. Mayroong oras ang Diyos na gawin ang nais niyang gawin. Gumagawa siya ng mga bagay na naaayon sa kanyang kalooban, naaayon sa kanyang layunin at sa gusto niyang mangyari at hindi sa gusto nating mangyari. Sa ating limitadong kaisipan at pangunawa ay hindi natin lubos na maunawaan kung ano ba ang nasa isip ng Diyos. Bakit kailangan niya pang patagalin? Bakit kailangan pang humantong sa kamatayan bago siya kumilos? Hindi rin naantala ang Diyos sa pagtugon sa ating mga hinaing, sa ating mga ipinapanalangin sa Kanya. Hindi naman talaga naantala ang Diyos sa pagsagot ng hinaing ni Martha at Mary. Mayroon siyang magandang layunin at dahilan kung bakit niya hinayaan na mamatay muna si Lazaro. Mayroon lang tayong sariling timeline or takdang panahon na ibinibigay natin sa Diyos na kailangan ay sagutin niya. At kung hindi yun nangyari sa gusto natin o sa panahon na gusto natin ay minsan o kadalasan nasasabi natin ay na-delay ang Diyos. Hinding-hindi nahuhuli ang Diyos sa paggawa o pagsagot ng anumang mga dinudulog natin.
Lagi siyang kumikilos ayon sa kanyang katapatan at ayon sa kanyang tamang panahon. Laging may mabuting dahilan at plano ang Diyos sa mga bawat dalangin hindi nasasagot, sa mga planong hindi natutuloy, sa mga taong binawian ng buhay, sa mga taong naiwan at nagluluksa, sa mga taong pasan-pasan ang mga pasakit. Ituring natin na ang pagkaantala na sa tingin natin ay mayroong mabuting idinudulot ito para sa atin. Mayroong magandang ginagawa ang Diyos sa mga bagay na ito. Ang pangalawa, God allows death to manifest His glory. Pinapahintulutan ng Diyos ang kamatayan upang mahayag ang kanyang kaluwalhatian. Sinabi niya doon sa Juan 11 verses 41 to 42, kaya't inalis nila ang bato. Tumingala si Jesus sa langit at sinabi, Ama, nagpapasalamat ako sa iyo sapagkat dininig mo ako. At alam kong lagi mo akong dinirinig. Ngunit sinasabi ko ito dahil sa mga taong naririto, upang maniwala silang ikaw ang nagsugo sa akin. So ito yung dahilan, hinayaan ng Panginoong Hesus na mamatay si Lazaro upang maipakita sa mga taong naroroon na maaring sila ay punong-puno ng unbelief or hindi sila naniniwala na si Jesus nga ang isinugo ng Diyos. Kinakailangan makita ng mga taong ito ng kanilang dalawang mata ang himala upang sila ay maniwala, mabuksan ang kanilang puso at makumbinsi sila o magkaroon talaga sila ng pananampalataya kay Jesus. Dahil ang unbelief or kawalan ng pananampalataya ay isang kasalanan na sumasagabal sa isang tao upang hindi siya maniwala or manampalataya. Minsan sa kagustuhan natin na manatiling mabuhay ang isang tao or isang bagay ay ipinaglalaban natin ito. Hindi talaga natin ito sinusukuan. Pero minsan, yung gustong-gusto nating mangyari ay kasalungat pala sa nais ng Diyos. Kinakailangan palang mamatay muna ito, dumaan sa dahang-dahang pagkawala ng lakas at tumamlay, na para bang kandila na unti-unting nauupos hanggang sa matunaw at mamatay ang umaandap-andap nitong apoy upang mangyari ang nais ng Diyos. Kailangan na maging bukas din ang ating puso't isipan na tanggapin ang kamatayan upang ito ay mabuhay muli. Sa mga ganitong sitwasyon ay maigi na tayo ay dumulog sa Diyos at saliksikin ang kanyang kalooban. Makinig sa kanyang boses kung ano ba talaga ang gusto niyang gawin. Dahil kung tayo ay nagpupumilit na mangyari yung gusto natin, pero ito ay kasalungat sa gusto niyang gawin, ay tayo rin mismo ang humahadlang sa nais na gawin ng Diyos. Namamatay ang isang bagay upang maituwid ang maling gawain at maipanumbalik ito sa original na pagkakadesign ng Diyos at ma-realign muli or maitama ang pagkakaayos ng mga bagay. Ang pangatlo, God's purposes are at work even in death. Ang mga layunin ng Diyos ay nangyayari kahit sa kamatayan. Hindi mapipigil ng kamatayan ang gustong gawin ng Diyos. Diyan nagkamali si Satanas. Akala niya nung namatay ang Panginoong Hesus sa krus ay siya ay nagtagumpay na. Ngunit ang pagkamatay ng Panginoong Hesus ay siyang naging daan ng kaligtasan ng sanlibutan at dito nanumbalik ang ugnayan ng tao sa Diyos. At nagresulta rin ito ng paglaganap ng Ebanghelyo ng Panginoong Hesus at paglago ng mga mananampalataya sa iba't ibang dako ng mundo sa pangunguna ng kanyang mga disipulo. At ang isang halimbawa nito ay yung nangyari lamang nitong September, ang pagpatay kay Charlie Kirk na isang kilalang American conservative na itunuturing na isang martir dahil sa kanyang katapangan at pagdepensa sa kanyang pananampalataya sa Panginoong Hesukristo. Dahil sa kanyang pagkamatay, nagkakaroon ngayon ng revival sa bansang Amerika. Marami ang nanumbalik sa Panginoong Hesus. Marami ang mga hindi nagbabasa ng Bible ay nagsimulang muli na magbasa ng Bible. At yung mga Kristiyano na tutulog-tulog, na natatakot or nahihiya na magbahagi ng salita ng Diyos ay nagkaroon ngayon ng katapangan upang magbahagi ng salita ng Diyos. Kapalit man nito ay pagkahihiyan or persecution sa kanila.
Nagkaroon ngayon ng awakening or pagmulat ang mga mananampalataya doon. Kahit sa kamatayan ni Charlie Kirk, kumilos ang Diyos. Siya ay isang butil na nahulog sa lupa at namunga ng marami. Totoo talaga ang sinabi sa 1:12 verse 24. Pakatandaan ninyo, hanggat hindi nahuhulog sa lupa ang butil ng trigo at mamatay, mananatili itong nag-iisa. Ngunit kung ito'y mamatay, mamumunga ito ng sagana. Yan ang nangyayari ngayon sa bansang Amerika. Purihin ang Diyos sa dakilang bagay na ito na kanyang ginagawa. Hindi mapipigil ng kamatayan ang paglaganap ng salita ng Diyos sa mundong ito. Marami ang magra-rise up or tatayo, magkakaroon ng katapangan at lakas ng loob upang magbahagi ng kanyang salita. Kapalit man ito ay persecution or kamatayan. At bilang tagasunod at mananampalataya ng Panginoong Hesukristo, huwag tayong mahiya or matakot na magbahagi ng salita ng Diyos. Maging ilaw at asin tayo sa sanlibutan. At ang pang-apat, God has given us life. Live it for Him. Ibinigay na sa atin ng Diyos ang buhay. Ipamuhay ito para sa Kanya. Minsan kahit na nagkaroon tayo ng panibagong buhay or nasabi na natin na nagkaroon na tayo ng born again experience, ay hindi pa rin tayo nakakalaya sa ating mga nakagawian. Marami pa rin mga nakabalot sa ating puso at isipan na mga bagay na pumipigil sa atin upang hindi makakilos ang Diyos sa nais niyang gawin sa buhay natin. Sabi doon sa 1:11 verse 44, lumabas nga si Lazaro na nababalot ng telang panlibing ang mga kamay at paa. May nakabalot ding tela sa mukha niya. Iniutos ni Jesus sa kanila, kalagan niyo siya at nang makalakad siya. Kailangan natin ng mga taong tunay na may malasakit sa atin upang tayo ay matulungan sa ating paglago. Maaring ang mga telang ito ay sumisimbolo ng pagsuway, hindi pagpapasakop, kawalan ng panmalasakit sa kapwa, katigasan ng ulo, ayaw magpaturo, kayabangan, pagmamaliit sa sarili, pagmamalaki, at kung ano-ano pa. Kung ganito pa rin ang ating mga gawi, ganito pa rin ang ating pag-uugali, ganito pa rin ang ating pananaw, ay hindi natin mararanasan ang magandang buhay na ipinangako ng Diyos. Kailangan natin na matanggal ito sa tulong ng mga taong may tunay na pagmamahal at malasakit sa atin upang tayo ay lumago sa ating pananampalataya at magawa kung ano yung kalooban ng Diyos sa atin. At upang malaya tayong makapamuhay sa paggawa ng kalooban ng Diyos. At doon, mabibigyan natin ng kaluguran at kaluwalhatian ng Diyos. Kaya kapag may mga nangyayaring ganito ngayon sa iyong sitwasyon, ay mahalaga na magkaroon ka ng personal assessment ng iyong sarili. I-assess mo kung ano ba yung nangyayari sa iyong sitwasyon. Bigyan mo ng panahon na masuri ang mga bagay o ang mga sitwasyon. Dahil sa paggawa nito ay dito mo rin malalaman kung ano ba yung dapat mong gawin. At sa aking conclusion or katapusan, ang kamatayan ay maaaring maging simula ng magandang buhay. Na ang kamatayan ay maaaring maging simula or magiging daan sa mas maayos na pamumuhay at mabungang paglilingkod sa Diyos. Naway nakatulong or makatulong ang ibinahagi ko sa video na ito. Maraming salamat sa iyong panonood. Hanggang sa muli at God bless you.